Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Minsay naglalakbay ang Haring Antioco ika-4 sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na ang Elimas sa Persya ay kilala dahil sa dami ng pilak at ginto. Ang templo nito ay napakayaman at may mga gintong helmet, kasuotang bakal at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong, anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang plano sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umatras at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na nasindak at umatras ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na sa Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaatras din ng mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita'y bantog na sa lakas dahil sa nabihan nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastanganang walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay nilagyan ng pader. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Dahil sa kanyang makabiguan, siya'y nagkasakit. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi: "Matagal na akong hindi makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea nang walang sapat na dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga paghihirap. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus
Ang mga ito ay nagtuturong hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito'y maiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa biyuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y nakabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa nagliliyab na bababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala na naglakas loob na magtanong sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Some of the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus with a question. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married a woman and died childless. The second and then the third married her. And in the same way the 7 died, leaving no children. Finally, the woman died too. Now then, at the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her? Jesus replied, The people of this age marry and are given in marriage. But those who are considered worthy of taking part in the age to come and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage. And they can no longer die, for they are like the angels. They are God's children, since they are children of the resurrection. But in the account of the burning bush,
Even Moses showed that the dead rise, for he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living, for to him all are alive. Some of the teachers of the law responded, "Well said, teacher." And no one dared to ask him any more questions.